ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mas masayang makatanggap ng pagmamahal na buo mula sa taong pinili mong makasama. Hindi yung palagi kang pangalawa at tatanggap ng pagmamahal na tira-tira lamang ng iba. Ikaw kabarangay, ibinibigay mo rin ba ng buo ang iyong pagmamahal? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Fiang. 40 years old na sa kasalukuyan. Panganay ako at nag-iisang babae sa aming 5 magkakapatid. Marami na po akong pinasukang trabaho pero kung hindi nag-resign ay natatanggal naman po ako dahil palagi po akong nakukursunadahan ng mga nagiging amo ko. Hindi naman po ako kagandahan. Ako po yung masasabing sakto lang pagdating sa itsura. Pero dahil maputi ako at magandang hubog ng katawan ay palagi ako napapansin kahit saan ako magtrabaho. Hanggang second year college lang po ang natapos ko, Papa Dudut. Kaya hindi ako qualified sa gusto kong trabaho. Gustong gusto ko po kasi noon na magtrabaho sa opisina. Nagsimula po ako sa pagiging kasambahay, tindera hanggang sa matanggap ako bilang cashier. Napilitan naman akong mag-resign sa huling trabaho ko nang maging dahilan ako ng pag-aaway ng manager namin at ng boyfriend nito na katrabaho rin namin. Wala naman akong kasalanan doon dahil umiiwas talaga ako sa mga lalaki pero silang lumalapit at nangungulit sa akin, Papa Dudut. Kaya madalas akong napapahamak. Hanggang sa naisip kong maghanap na lamang ng malilipatan. Ang kaso ay hindi po ako kaagad nakahanap ng malilipatan kaya pansamantala muna akong nagtinda ng street foods para may mapagkunan pa rin kami ng panggastos. Nasa kalahatian na po noon ng taon nang maisipan kong maghanap muli ng trabaho. Nung nag-aasikaso na ako ng requirements ay nakalimutan ko namang magdala ng ballpen. At noong police clearance na ang kukunin ko ay may nakasabay akong lalaki. Siya ay nagpahiram sa akin. Aaminin ko na may dating ang lalaking yon. Ang kaso ay hindi ako naroon para makipaglandian ang araw na yon. Kaya naman matapos kong ibalik ang ballpen niya ay hindi na ulit kami nagkita pa. Natanggap ako bilang cashier sa isang supermarket, Papa Dudut, at hindi ko nga po akalain na doon ko pa ulit makikita ang lalaking tinutukoy ko. Uy, pamilyar ka. Parang nakita na tayo. Ballpen! Hindi ballpen ang pangalan ko. Hindi. Ibig kong sabihin, ikaw yung nagpahiram ng ballpen sa akin nung kumukuha ako ng police clearance. Buti hindi mo ako nakalimutan. Akalain mo yun? Liit ng mundo, no? Sino ba naman mag-aakala na magiging magkatrabaho pala tayo? Oo nga eh. Ako nga pala si Fiang. Nickname ko lang to ha. Sabi kasi nila masyado raw makaluma yung pangalan ko kaya mas okay na yung Fiang. Cute ka ng pangalan mo eh. Parang ikaw. Ikaw kakikilala lang natin, ang bobola ka na. Ay teka, hindi mo pa sinasabi pangalan mo. Miguelito real name ko pero mix na lang for short din. Nice meeting you nga pala, Fiang. Cute mo. Sexy pa. Ikaw iniskan mo yata ako bago mo pa ako nilapitan eh. Sana sinabi mo para nakipaglaban ako sa'yo ng titigan. Wow, palaban ka ha? Gusto ko yan. Uy, joke lang yun. Walang joke sa akin. Wala ka ng lusot. Gagawin natin yung titigan challenge na gusto mo. Pero hindi dito. Saka na lang yan. Ilang taon ka na nga pala? 35 na ako. Ikaw? Mas bata lang ako sa'yo ng 3 taon. Pwede. Ha? Ano pwede?
Pwede ka nang ligawan. Sino namang manliligaw sa akin eh? Hindi naman ako kagandahan, no? Para sa akin, maganda ka. Tsaka hindi ako maniniwala kung sasabihin mo sa akin na hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Hindi pa nga. So, virgin ka pa? Hoy, bakit mo ba tinatanong yan? Joke lang, to naman. Sorry na. Ganito ka rin ba sa mga babaeng bago mo palang nakikilala? Hindi naman. Parang sa'yo pa nga lang eh. Nakakatuwa ka kasi. Talaga ba? Oo, kaya para mas mahaba yung kwentuhan natin, invite kita mamaya. Kung okay lang sa'yo. Okay lang naman, pero saan ba tayo pupunta? Sa hotel. Agad-agad? Joke lang. Pero pwede rin naman kung gusto mo. Ayos ka, kakikilala pa lang natin eh. Ayan na, nagsungit na. Sorry na kasi. Biro lang naman yun eh. Hindi na mauulit, promise. Sige na, okay na yon. Pero saan ba kasi tayo pupunta? Di mo na lang kasi sagutin ng maayos eh. O sige na, eto na. May bagong bukas kasi na cafe, malapit lang dito. Gusto ko sanang puntahan kaso wala pa ako naiisip na isama. Sakto naman na nagkita tayo rito. Kaya ikaw na yung naisip ko. Para makapagkwentuhan na rin tayo. Game! Sama ako! Sige pag-out natin mamaya, punta tayo. Okay, sige. Pero teka, libre mo ba? Oo naman, libre ko. Kaya wag mo nang isipin yung gagastusin. Ang kailangan mo lang isipin kung tatagal kang kumain habang tinititigan kita. Hoy, para kang sira. Seryoso ko. Doon natin gagawin yung challenge. Gagawin mo rin yung sa akin, syempre. At kung sino matalo, siya naman yung taya sa susunod na labas natin. Ay, wow! May susunod pa? Kung papayag ka ulit na sumama sa akin. Sus! Kahit nga iuwi mo pa ako eh. Char! Mukhang napapasarap yung kwentuhan yung dalawa. Walang trabaho, mga ma'am, sir? Si Jelly talaga Eto na, babalik na ako sa trabaho ko. Piang, mamaya Oh, sige, usap na lang tayo ulit mamaya. Naku, Ate Jelly, sorry ha. Napakwento lang ako saglit kasi hindi ko akalain na magiging magkatrabaho pala kami ni Migs. Bakit? Magkakilala na ba kayo dati pa? Hindi naman, pero kasi siya yung nagpahiram sa akin ng ballpen nung nag-aasikaso ako ng requirements. Ganon? O, di kumalma ka. Nagbibiro lang ako kanina. Pasensya ka na ha. Ganito lang talaga ako sa mga bago. Pero si Migs, nauna ko na siyang nakausap at nakakwentuhan kanina. Ay, kinabahan naman ako sa'yo ate. Kala ko susumbong mo na kami. Hindi ako ganun, no? O siya, sige na, magtrabaho na tayo. Baka tayo naman yung maisumbong. Papadudot, hindi ko maialis ang tingin ko noon kay Migs dahil nakakaakit naman talaga siya. Hindi naman siya yung tipong sobrang gwapo pero malakas ang apil niya sa mga babae. Matangkad siya at mukhang palagi ring nagwo-workout. Kahit yung boses niya ang sarap pakinggan. Kaya parang gusto ko na lamang siyang titigan maghapon at pakinggan yung mga kinukwento niya. Kahit siguro tungkol sa mga langgam yung pag-uusapan namin, ay magiging interesado pa rin ako dahil sa boses ni Migs. Kahit na ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang magkakilala kami, ay nagkagaanan na kaagad kami ng loob. Madalas kaming nag-uusap tuwing break namin at nagtatawanan at nagbibiruan pa kahit oras ng trabaho. Minsan ay hindi na rin kami naiiwasang tuksuhin ang mga kasamahan namin sa trabaho at kahit mga customer na nakakapansin sa pagtitingin na namin papadudot. Kahit kasi ako at cashier kasi ako at bagger naman siya. Kaya may mga pagkakataon talaga na nag-uusap kami kahit oras ng trabaho. Habang tumatagal noon ay mas lalo pa kaming nagiging malapit sa isa't isa. Minsan ay sabay kaming lumalabas dahil nagkakayayaan pa kaming kumain ng tusok-tusok o kaya ay maglakad-lakad muna bago umuwi. Nung unang sweldo naman namin, papadudod ay doon na nagsimulang lumalim ang namamagitan sa amin ni Migs nang magkayayaan kaming mag-inuman, papadudot. Pogi ni Migs, no? Oo nga eh. Titig pa lang nakakapanghina na. Bet mo? Oo. Mukhang bet ka rin eh. Ibang makatitig. So, kumusta naman? Nasa anong stage na kayo? Parang MU, ganun. MU?
Oo, obvious naman sa amin na gusto namin yung isa't isa. Madalas kaming lumalabas na kami lang dalawa. Yung mga usapan nga namin lumalampas na sa mga topic na pinag-uusapan lang ng magkaibigan, no? Bakit? Anong usapan ba yan? Tungkol sa mga experience namin. Mga spicy topic, ganon? Parang gano'n na nga. Sus, pahiya-hiya ka pa dyan. Kung nakarating na kayo sa ganung usapan, hindi malabo na mag-aya na yun sa hotel. Pero ang tanong, handa ka ba ron kung sakali? Makatanong ka naman dyan, ayoko munang isipin yan. Pero paano nga kung mangyari? Mangyari yung ano? Migs, nandiyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Di naman. Hindi ko nga maintindihan yung pinag-uusapan nyo eh. Ano bang topic? Ikaw? Ibig niyang sabihin, ikaw naman yung magbibigay ng topic. Girl talk kasi kanina, kaya hindi ka makaka-relate. Ganun ba? Pero anong oras na oh? Kung magkukwentuhan pa tayo, baka hindi na tayo makauwi nito. Sa bagay, ako uuwi talaga ako. Kayo, may balak pa ba kayong puntahan? Wala na akong pupuntahan. Maliban na lang kung papayag si Fiang na ihatid ko siya pa uwi. Uuwi nga ba talaga? Naku, baka mamaya dumaan pa kayo sa ano ha? Ay naku Ate Jelly ha, walang ganun no. Masyado kang advance mag-isip, Jelly. Sa susunod pa yun. Uy, ikalma mo yan, Migs. Kakakilala nyo pa lang. Nagjo-joke lang naman ako. Saka wala namang mangyayari kung hindi namin parehong gusto yun. Tama na yung usapan na yan, uwi na ako. Atid na kita. Sana all ihahatid. Ay naku Ate Jelly, magpasundo ka na sa asawa mo. Paano? Mauna na kami. Kita na lang tayo ulit sa trabaho. Oo na, ingat kayo ha. Fiang, diretso sa bahay. Ikalma mo yung kuting mo. Si Ate Jelly talaga. Saan nga pala kita ihahatid? Sasakayan na lang ng jeep, okay na ako doon. Nasa tabing kalsada lang naman yung bahay namin kaya hindi ko na kailangan maglakad ng malayo. Sure ka? Oo naman. Kumusta nga pala pakiramdam mo? Hindi ba sumasakit ang ulo mo? Bukang nakarami ka kanina eh. Hindi naman. Ikaw nga yung naalala ko kaya gusto ko ihatid pa uwi. Ako pa talaga ha. Okay na okay kaya ako. Okay, sabi mo eh. Pero ayaw mo ba talagang magpahatid hanggang sa bahay nyo? Hindi naman sa ayaw. Sa tapat lang ng bahay namin yung bababaan ko. Kaya baka maabala lang kita. Tsaka isa pa, magkaiba tayo ng ruta. O sige, pero chat mo ako pag nakauwi ka na. Oo naman, i-chat kita. Kung gusto mo ako pa una magme-message sa'yo bukas ng umaga. Talaga? Gusto ko yan. Medyo malayo pala dito yung sakayan ng jeep, no? Baka pagdating natin doon, tanggal na yung kalasingan natin. Ako naman, parang lalong nalalasing kapag naririnig ko yung tawa mo. Sarap pakinggan eh. Ay nako, binobola mo na naman ako. Hindi totoo kaya yun. Baka nga mapanaginipan pa kita mamaya. Ay, ang saya nun. Ang landi mo, umuwi na nga tayo. Papadudot kahit nasa biyahe na ako noon, pauwi ay panay pa ang chat ni Migs kung nasaan ako. Kaya nang makarating ako sa amin ay agad ko ring ipinaalam sa kanya. Halos ganon na kami sa araw-araw. Ina-update namin ang isa't isa para na parang kami na talaga. Ramdam ko na gusto ko ni Migs pero wala naman siyang sinasabi tungkol doon. Hindi namin napag-uusapan ang feelings namin para sa isa't isa. Minsan, papadudot, chinichika ko ni Ate Jelly. Tanong siya ng tanong kung umamin na raw ba sa akin si Migs o kung may nakwento ito sa akin tungkol sa past relationship. Hindi naman ako nag-iisip ng kung ano sa mga tinatanong niya kasi sa totoo lang ay wala naman akong pakialam sa past relationships ni Migs. Kung magkakaaminan na kami, mas mahalaga na sa akin kung ano yung meron kaming dalawa. Habang tumatagal nga po kasi noon ay palalim ng palalim yung ugnayan namin. Kumbaga label na lamang ang kulang para masabing in a relationship na kami ni Migs. Pero isang araw papadudot pagpasok ko noon sa trabaho ay aksidente kong narinig ang pag-uusap ni na Migs at nung katrabaho namin na bagger din sa supermarket. Inaaya siya nito na mag-basketball sa darating na Sabado. Pero tumanggi po noon si Migs at hindi ko nga po inaasahan ang sinabi niyang dahilan. Hindi raw siya makakasama dahil bibisita siya sa anak niya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa mga nalaman ko at na-realize ko rin na yun yung malaking iniisip kong may pag-asa kaming dalawa ay hindi pala mangyayari.
Sapagkat malabong mangyari yon dahil sa sitwasyon na meron siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nagulat ako sa nalaman kong may anak pala si Migs. Hindi ko naman siya masisisi dahil hindi naman ako nagtanong. Hindi ko nga rin maalala kung naitanong ko ba sa kanya kung may girlfriend na ba siya o asawa. Basta sumabay na lamang ako sa agos hanggang sa naging close kaming dalawa. Napaiyak na lamang ako noong nalaman ko yon dahil alam ko sa sarili ko na malalim na ang nararamdaman ko para kay Migs ng mga panahong yon. At mahirap na para sa akin na layuan o iwasan siya. Dahil sa nalaman ko, Papa Dudut, kahit mahirap ay sinubukan ko ng iwasan si Migs. Nakikipag-usap naman ako sa kanya pero hindi kagaya ng dati na palagi kaming nagtatawanan. Kung hindi para sa trabaho ay hindi ako yung mauuna na magsalita, Papa Dudut. Hindi na rin ako sumasama tuwing nag-aaya siyang lumabas. Nagdadahilan na lamang ako na may importanteng asikasuhin o di kaya ay masama ang aking pakiramdam. Hanggang sa napansin na rin yon ni Ate Jelly. Kinausap niya ako at tinanong kung ano ang problema. Sinabi ko naman sa kanya ang katotohanan at hindi na siya nagulat doon. Pero ang pinagtataka ko ay parang may gustong sabihin sa akin si Ate Jelly na hindi niya masabi-sabi. Lumipas ang 2 linggo na iniwasan ko pa rin si Migs. Batid ko na medyo nakakahalata na siya. Pero hindi ko na lamang yon pinansin. Kung aasa pa kasi ako sa kanya ay siguradong masasaktan lamang ako sa huli. Pero kahit panindigan ko ang pag-iwas sa kanya, may mga pagkakataon pa rin talaga na ginagamit niya para magkalapit kami ulit, Papa Dudut. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magpapakatanga. Pero parang kinain ko rin ang mga sinabi ko noong mas malala pa ang mga nangyari. Nagkayayaan ulit kaming uminom noong sweldo na namin at inaasahan ko nang sasama rin si Migs. At doon na nga po kami nakapag-usap ng masinsinan, Papa Dudut. Fiang, sandali! Ihatid kita ulit sa sakayan ng jeep. Wag na. Hindi na kailangan. Kaya ko naman maglakad mag-isa. Galit ka ba? Parang iniiwasan mo ako eh. May nagawa ba ako masama? Wala. Bakit tayo mo ako kausapin ng maayos? Bakit ba ang kulit mo? Ihahatid na kita. Lasing ka na eh. Baka kumapano ka pa sa daan. Ano bang pakialam mo? Ano bang problema? Bakit ka nagagalit sa akin? Wag mo na nga ako sundan. Nakakairita yung pagmumukha mo eh. Sabihin mo kasi sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Nagtatawanan lang tayo kanina tapos ngayon ayaw mo na naman akong kausapin. At bakit kita kakausapin, ha? Sinungaling ka? Ano? Paano naman ako naging sinungaling? Huwag ka nang magmangmaangan. Alam kong alam mo kung ano yung sinasabi ko. Manguhula na ba ako ngayon? Kaya nga ako nagtatanong sa'yo eh. Kasi hindi ko alam kung bakit ka nagagalit sa akin, di ba? May hindi ka sinabi sa akin. Ano ba yun? Sabihin mo naman sa akin. Hindi mo sinabi na may anak ka na pala. Ha? Paano mo nalaman? Narinig ko kayo ng katrabaho natin. Inaaya ka niyang mag-basketball pero sabi mo, bibisitahin mo yung anak mo. Ibig sabihin, may asawa ka na. Oo, pero hindi naman kami nagsasama. Matagal na kaming hiwalay. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin yun? Kahit man lang sana tungkol dun sa anak mo. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo. Pero wala naman akong balak isikreto yun. Nauna mo lang malaman, kaya sorry. Huwag ka na magalit. Babawi na lang ako sa'yo. Ay, hindi mo naman kailangan bumawi eh. Hindi naman tayo, di ba? Huwag ka na magtampo. Please? Sa tingin mo tampo lang tong nararamdaman ko? Nagmumukha na akong tanga, Migs. Ang ganda na nung pinapakita mo sa akin eh. Lahat ng ginagawa mo is special para sa akin. Akala ko special na ako sa'yo pero wala eh. Asang-asa lang ako pero nakakagago yung hindi mo pagsasabi sa akin na may asawa at anak ka na. So anong balak mong gawin sa akin, ha? Balak mo pa akong gawing kabit? Hindi naman sa ganun. Sabi ko nga, di ba, hindi na kami nagsasama.
Hindi kami okay kaya malabo yung sinasabi mo na magiging kabit ka. Hindi ka kabit kaya huwag mong tawagin yung sarili mo ng ganyan. Kasal nga kayo eh! Ano mga akala mo? May special title yung mga kabit para hindi nakakahiyang pakinggan? Alam mo, lasing ka na. Saka na lang natin to pag-usapan kapag okay ka na. Okay ako! Yung meron tayo, yun ang hindi okay! Ang labo-labo kasi eh! Sabihin mo nga sa akin, ano ba tong meron tayo? Puro kalandian lang ba to o may nararamdaman ka na sa akin? Pag-usapan natin to pag hindi ka na lasing. Papadudot, inabutan kami noon ng ulan habang nag-uusap sa gilid ng kalsada. Wala na kaming pakialam pa kung may nakakarinig sa amin ng mga sandaling yon. Alam kong nakainom ako pero alam ko lahat ng mga sinasabi ko kay Migs. Malinaw yon sa alaala ko at sinadya kong sabihin sa kanya mga bagay na yon para makakuha ng sagot pero bigo pa rin ako. Hindi ko pa rin alam kung mahal ba ako ni Migs o trip niya lamang akong landiin noon. Kung ako naman ang tatanungin ay hindi ako mag-aalinlangang sabihin ang totoo kong nararamdaman. Minahal ko na si Migs sa maikling panahon ng pagkakakilala namin sa isa't isa. Gusto ko siya at gusto ko siyang maging boyfriend. Pero paano naman mangyayari yon kung may asawa siya? Kahit saang anggulo tignan ay sabit pa rin ako sa relasyon nila. At ang pinakamasakit doon ay parang tumatanggap lamang ako ng tira-tirang atensyon mula kay Migs. Nang gabing yon dahil sa pagod at galit na nararamdaman ko kay Migs ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako sa mga bisig niya. At nang magising ako, nasa harap na kami ng isang mumurahing hotel. Ewan ko ba papadudot pero sumabay na lamang ako sa agos noon. Hindi na ako nagtanong kay Migs kung ano ang ginagawa namin doon. Hindi rin ako umangal nang alalayan niya ako papunta sa isang kwarto matapos niyang mag-check-in. Papadudot. Kamusta pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Oo, ang sakit ng ulo ko. Kung gusto mo, magpahinga ka na muna. Bukas na lang kita ihatid pa uwi. Wala bang maghahanap sa'yo? Wala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Umuwi ka na. Iwan mo na lang ako dito. Kaya ko namang umuwi ng mag-isa bukas. Yan ka na naman eh. Tinataboy mo na naman ako. Kasi hindi ka naman dapat lumalapit sa akin eh. Bakit hindi? Alam kong gusto mo ako. At ganun din yung nararamdaman ko sa'yo. Yan yung gusto mong malaman kanina pa, di ba? Pero sasabihin ko sana sa'yo kapag hindi ka nalasing at ang maintindihan mo yung mga sinasabi ko. Hindi ako lasing. Naiintindihan ko lahat. Talaga? Naiintindihan mo? Hindi mo ako gusto. Kaibigan lang yung tingin mo sa akin at naiintindihan ko yon. Paano kung hindi? Huwag na tayo maglokohan, pwede ba? Doon ka na sa asawa mo. Bakit mo ba ako pinagtatabu yan? Dito ko gusto. Sa tabi mo. Mas gusto kong kasama ka. Hindi mo pa rin bagets yun? Sinasabi mo lang yan kasi nakainom ka. Ano bang pwede kong gawin para maniwala ka? Wala. Hindi ako maniniwala sa'yo kahit na ano pang sabihin mo kaya umalis ka na lang. Gusto kita. Kaya kahit pauwiin mo ako ngayon, hindi kita iiwan mag-isa rito. Hindi kita kayang pabayaan na lang. Ang hirap mo naman kasing paniwalaan eh. Hindi naman ako kagaya ng asawa mo na may pinangahawakan sa'yo. Huwag mo nang isipin yung asawa at anak ko. Hindi nila tayo guguluhin. Ang mahalaga, gusto natin yung isa't isa. Ano namang magugustuhan mo sa akin? Kagaya lang din naman ako ng ibang babae dyan. Mabait ka at masaya kang kasama. Bonus na lang yung sexy ka. Kaya nga nung unang araw natin sa trabaho, napatitig talaga ako sa'yo eh. Talaga? Oo. Bukod sa pamilyar ka nun sa akin, naagaw mo talaga yung atensyon ko kaya kita nilapitan. Okay. Okay? Okay na ano? Okay na. Naniniwala na ako sa'yo. Naniniwala na akong gusto mo ko. Yun naman pala eh. Kung ganun, okay lang ba na dito na tayo magpalipas ng gabi? Promise, bukas na bukas din, ihahatid kita sa inyo. Dito lang tayo matutulog. Sure kang matutulog lang tayo ha? Depende.
Anong depende? Depende sa'yo kung gusto mong matulog lang talaga tayo. Pwede rin kasing, alam mo na, malamig ngayon. Oy, ikaw ha, sinadya mo akong dalhin dito, no? Hindi naman. Nakatulog ka na kasi kanina sa taxi. Hindi ko alam kung saan kita ihahatid. Hindi ko pa naman alam yung address nyo. Kaso, nagising ka na bago tayo bumaba. Kaya tinuloy mo na lang. Parang ganun na nga. Saka iniisip ko rin na pareho tayong lasing. Baka pareho pa tayo makatulog sa biyahe kapag hinatid kita sa inyo. Pero ngayong gising ka na at mukhang hindi ka na masyadong lasing, baka naman pwedeng... Sinadya mo talaga to. Alam ko na yung mga galawan mo eh. Di sinadya na ako sinadya. Bakit? Gusto mo na bang umuwi? O baka naman gusto mong dito ka muna sa akin ngayong gabi? Okay, dito na muna ako. Pero bukas, ihahatid mo ako sa amin. Sure. Kahit ihatid pa kita hanggang kwarto mo. Hoy, hindi yung pwede sa nanay ko. Basic. Di magpapaalam ako. Papadudot na dala ko sa tukso ng gabing yon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko sa mapang-akit na boses ni Migs. Aaminin ko na ilang beses na may nangyari sa amin habang nasa hotel kaming dalawa. Sinulit namin ang bawat oras na magkasama kami dahil minsan lang yon na mangyari. Habang ginagawa namin yon ay nawala sa isipan ko ang mga bagay na inaalala ko. Hindi ko na inisip na pamilyado na ang lalaking kasama ko ng mga sandaling yon. Matapos ang gabing yon sa hotel ay hinatid ako ni Migs pauwi sa bahay. Pero ang pinagtataka ko, ni hindi man lang siya tumuloy sa amin nang sinabi ko sa kanya na ipapakilala ko siya kay nanay. Ang sabi niya lang noon ay nagmamadali na raw siyang umuwi at naiintindihan ko naman siya. Dahil anong oras na rin kaming nakauwi. Pagbalik naman namin sa trabaho ay sinubukan kong pag-usapan yung nangyari. Kunwari nagtatanong ako kung magkano yung binayaran niya sa hotel para maghati kami. Pero iniiba niya ang usapan, Papadudot. May pagkakataon pa noon na pumasok siya na medyo mainit ang ulo at parang ayaw makipag-usap sa akin. Nung sumabit ang birthday ni Migs, inimbitahan niya kaming mga malalapit niyang kaibigan sa trabaho sa bahay na tinutuluyan niya. As usual, nag-inuman kami doon at nagdala na rin kami ng pagkain para idagdag sa mga hinanda ni Migs. Pero habang nagse-celebrate kami ay hindi namin inaasahan na may darating pala siyang bisita. Walang iba kundi ang asawa at anak niya, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ng hina ko sa nasaksihan ko ng gabing yon. Nakita at narinig naming lahat kung paano nagtalo si Migs at yung asawa niya sa harapan pa mismo ng anak nila. Hindi ko akalain na may ganong side pala siya kapag nagagalit siya. Habang nagtatalo sila noon ay may nabanggit ang isa naming katrabaho na kaklose talaga ni Migs. Sabi nito ay nabuntis na raw yung babae, college pa lamang ito noon. Pero hindi raw sila nagsama dahil ayaw kay Migs ng tatay ng babae. May kaya raw kasi ang pamilya nito samantalang si Migs ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kakapusan ng pera. Nang gabing yon ay pinaalis ni Migs ang mag-ina niya. Batid ko sa mga sandaling yon na ako ang pinili niya dahil sa ginawa niyang yon. Pero hindi ko mapigilang makonsensya noong paalisin niya yung mag-ina kahit gabing-gabi na. Pakiramdam ko tuloy noon ay kasalanan ko kung bakit sila nagtalo. Pero nung nilapitan ako ni Migs ay medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Nagpa-comfort siya sa akin at pagkatapos noon, Papadudot, ay may nangyaring muli sa amin. Akala ko ay tuloy-tuloy na yung magandang nangyayari sa amin ni Migs. Pero nang makita kong sinundo siya ng asawa niya sa trabaho ay para na naman akong sinampal ng katotohanang may asawa at anak na siya, Papadudot. Ate Jelly, inom tayo mamaya. Ha? Ano namang nakain mo at nagyayaya kang uminom?
Nababad trip kasi ako kay Migs eh. Bakit naman? Nakita ko kasi siya kanina, sinundo ng asawa niya. Nakakotse pa nga eh. Bakit ngayon ka lang nagre-react ng ganyan? Hindi ka ba aware na may asawa si Migs nung una pa lang? Nalaman ko naman nung narinig ko na nag-uusap sila nung katrabaho natin. Okay. Tapos wala ka pa rin ginawa. Ate, meron! Sinubukan ko siyang iwasan. Napansin niyo naman yun, di ba? Pero napanindigan mo ba? Hindi ba sabi mo nga may nangyari pa sa inyo bago kanya ihatid pa uwi? Ang tanga mo rin eh, no? Ate naman, huwag mo na nga ako sermonan. Sasaktan na nga ako eh. Hindi ka masasaktan kung nag-iisip ka na maayos. Kung nalaman mong pamilyado na siya, hindi mo na sana hinayaang may mangyari sa inyo. Mas lalo mo pang pinalalim yung namamagitan sa inyo eh. Nagawa ko yun kasi mahal ko siya. Ayun, kaya naman pala. Hindi ka nga tatagal ng ganyan kung hindi mo pa mahal. Eh ang tanong, mahal ka rin kaya niya? Hindi ko alam. Alam mo na pamilyado siya. Pero pinush mo pa rin na makipagrelasyon sa kanya. At si Migs naman, isa malaking paasa. Walang kasiguruhan yung relasyon nyo. Sa tingin mo ate, okay na ba sila nung asawa niya? Kaya ba siya sinundo kanina? Si Migs lang ang nakakaalam ng sagot dyan. Ano? Tatanungin ko ba siya? Aba malamang, kesa naman sa nanguhula ka dyan. Mabuti nang alam mo kung ano yung totoong estado ng relasyon nila mag-asawa. Baka mamaya, ginagawa ka lang panakip-butas ni Migs. Saklap nun. Ay, hindi ko alam kung paano ako mag-react kapag sinabi niyang okay na ulit sila ng asawa niya. Masakit malaman yung totoo. Pero mas masakit kapag niloloko ka lang niya tapos pinatagal mo pa. Mag-isip-isip ka nga. Hindi mo deserve na maging parausan lang ng isang lalaki. Grabe ka naman sa parausan, ate. Bakit hindi ba? Ilang beses na rin naman na may nangyari sa inyo, di ba? Pero ni minsan ba, narinig mong sinabi niya na mahal ka niya? Ha! Baka yung sinabi niya lang masarap kang kasama. Tapos ikaw, nagpapauto ka naman sa kanya. Grabe ka talagang mang real talk, no? Hay nako, hindi kita uutuin gaya ng ginagawa niya. Tsaka hindi ka na bata. 32 ka na, kaya dapat alam mo na kung paano harapin yung mga ganyang sitwasyon. Kayo rin naman nagsimula niyan eh. Alam ko naman yun. Hindi ko pa lang talaga alam kung paano ko sisimulang kausapin si Migs. Natatakot kasi akong malaman yung totoo eh. Naiintindihan naman kita. Nagmahal din naman ako. Pero sana, wag mo nang dugtungan pa yung naging pagkakamali mo sakaling alam mo na yung totoo. Maawa ka sa sarili mo. Isipin mo na lang yung pagod natin sa trabaho tapos madadagdagan pa ng heartbreak. Pighati malala talaga. Ay, sana hindi na lang ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ang hirap-hirap. Mahirap pero kakayanin mo. Kausapin mo muna siya. At saka ka magdesisyon kung tatapusin mo na yung nasimulan nyo o ilalaban mo pa. Papadudod parang praning na ako noon sa kakaisip kung bakit sinundo si Migs ng asawa niya at kung saan sila pumunta. Kung nag-hotel din ba sila at may nangyari sa kanila o okay na silang muli. Parang sasabog ang ulo ko noon sa kakaisip ng kung ano-anong senaryo sa pagkikita nila ng asawa niya. Kaya ang ginawa ko noon ay tinadtad ko ng text messages si Migs. Sa tapang ko noon ay feeling ko ay ako ang legal. Ilang beses ko rin siyang tinawagan pero gaya ng inaasahan ko, hindi siya sasagot noon dahil kasama niya ang asawa niya. Pinuntahan ko si Mig sa bahay na inuuwian niya pero hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap pang muli. Awang-awa ako noon sa sarili ko dahil halos mamalimos na lamang ako ng atensyon ni Migs. Parang willing na nga po ako noon na mag-settle na lamang sa tira-tira ng iba. Pero hindi na talaga kami nagkausap pang muli. Nag-resign na rin kasi siya sa trabaho kaya hindi ko na rin siya mahagila pa. Basta ang alam ko lang noon ay nagkaayos na sila ng asawa niya. Wala naman akong magawa, ano ba namang laban ko. Legal na asawa na po yung pinag-uusapan. Kaya ang nangyari ay tinanggap ko na lamang na hindi talaga para sa akin si Migs. May nagmamay-ari na ng puso niya. At hindi ako yon. Pagkatapos ng 3 years ay nagkaroon na ako ng panibagong karelasyon.
Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan niya pero naging boyfriend ko po siya noon. At kung kailan okay na ako ay saka naman kami nagkitang muli ni Migs. Ewan ko ba, Papa Dudut. Pero kahit matagal-tagal na rin yung panahong lumipas ay parang bumalik lahat ng excitement ko nang makita ko siya. Nakakayamang sabihin pero may nangyari kaagad sa muli naming pagkikita. Akala ko ay pwede na naming ituloy yung naudlot naming relasyon noon pero ganito po ang mga nangyari. Grabe, nakakaantok. Parang gusto ko na umuwi para makatulog naman. Uuwi ka na kaagad? Bakit ikaw? May iba ka pa bang pupuntahan? Depende. Depende saan. Sa'yo. Baka gusto mo maglakad-lakad muna tayo o kaya kumain. Di na, sa bahay na lang. Bakit parang nagmamadali kang umuwi? Ayaw mo na ba akong makasama? Yang naman. Kung ayaw kita makasama, edi sana hindi tayo humantong sa hotel. So yun na yun? Sex lang yung dahilan kaya tayo magkasama ngayon? Namiss kita, yun lang yun. Pero wala tayo sa puntong iiwan ko yung asawa at anak ko para sa'yo. Pamilya ko sila. So tama nga si Ate Jelly noon pa. Para usan lang talaga ang tingin mo sa akin. Hayop naman, Fiang, oh. Para kang tanga kausap. Ibabalik mo pa talaga yung nakaraan natin? Ano? Di ka na makamove on? Kung gusto mo, tutulungan na kita. Sabihin mo lang. Ang kapal ng mukha mo! Gusto mo talaga magkasakitan pa tayo rito? Nag-iinarte ka pa dyan may boyfriend ka na nga, di ba? Tapos sumama ka pa rin sa akin at nag-enjoy sa kama na parang wala kang boyfriend na naghihintay sa'yo. Hindi ko akalain kaya mo akong bastusin ng ganito. Nagawa ko magpakatanga sa'yo noon kasi mahal kita. Bobo ka ba? At hanggang ngayon mahal mo pa rin ako, ganun ba? Mag-move on ka na. Hindi kita mahal. At hindi ko pinagsisisihan na naipag-ayos ako sa asawa ko. Siya'y mahal ko noon pa. At ikaw? Sige, aaminin ko na gustuhan naman talaga kita. Pero hindi practical para sa akin na sumugal sa'yo. Alam mo naman siguro kung anong ibig ko sabihin, hindi ba? Kaya nga hindi sapat na gusto lang kita. Buti sana kung mahal na rin kita. Baka sakaling ilaban ko pa. Kaso hindi. Kaya tigilan mo na yung kadramahan mo. Umuwi ka na. Tama lang pala na itinigil ko na yung paghahabol sa'yo kasi wala ka naman pala talagang kwentang lalaki. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako masasaktan dyan. Nung iniwan kita, buo na yung desisyon ko na magsasama ulit kami ng asawa ko. Tigilan mo na nga yung pagpapanggap mo na mahal mo yung asawa mo. Kasi kung mahal mo siya at sapat na siya sa buhay mo, bakit kinita mo pa ako ngayon at ginusto mo pa na may mangyari sa atin? Sa sobrang manloloko mo, pati sarili mo binibiktima mo. Gusto mo ba talaga nag-eskandalo tayo rito? Pinagtitingin na tayo ng mga dumaraan. Bakit? Ayaw mo bang marinig nila at malaman nila kung anong klaseng asawa ka? At least ako, boyfriend pa lang yung meron. Wala pa kaming anak. Eh ikaw, kunwari ka pang mabuti kang asawa at ama sa anak mo, pero hindi ka nagdadalawang isip na mag-check-in sa hotel na ibang babae yung kasama mo. Kung sa bagay, mukhang sanay ka naman eh. Ginagawa mo rin siguro yung kapag bored ka na sa asawa mo. Wala ka nang pakialam doon. Wala talaga. Pero hihilingin kong karmahin ka dyan sa ginagawa mo. Sana nga maputulan ka na lang para hindi na madagdagan pa yung mga naloko mo dati. Kung ako sa'yo, mag-isip ka na ng idadahilan mo sa boyfriend mo. Dahil pag may nakapagsabi sa kanya na lumabas ka ng hotel na may kasamang ibang lalaki, mawawarak pagkatao nun. Kasi nakuha mong bumuka ka sa iba. Hindi ko na kailangan mag-isip. Alam ko yung pagkakamaling nagawa ko ngayon at haharapin ko yon. Hindi kasi ako duwag, kagaya mo. Papa Dudut, noong sumama ako kay Mig sa hotel ay handa na akong ipagpalit siya sa boyfriend ko. Sorry po sa word pero ganun po ako katangang mag-isip noong mga panahong yon. Hindi ko na naisip na hindi lang ang isa't isa ang nasaktan namin at pareho lang kaming nanlokot nakasakit ng tao. Totoo nga pala talaga na kayang tapusin ang isang oras lamang ang relasyong nabuo sa loob ng ilang taon. Bago po kasi naging kami ng boyfriend ko ay naging magkaibigan muna kami, kaya may matibay na pundasyon ang relasyon namin. Akala ko naman ay sapat na yon pero isang maling desisyon ko lamang pala ang sisira noon. Si Migs ang pinili ko pero
iniwan niya pa rin ako sa ere. Ang huling balita ko na lamang kay Migs ay maayos pa rin silang nagsasama ng asawa niya. Pero bukod doon ay wala na akong ibang alam sa kanya. Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan namin at nag-move on na rin ng tuluyan. Hindi lang sa kanya kundi sa sakit na naidulot sa akin ng mga maling desisyon ko sa buhay. Sa ngayon, Papa Dudut, ay meron na akong sariling pamilya. Natuto na ako sa mga naging pagkakamali ko noon at itinatama ko na yon ngayon. Wala po akong inilihim sa asawa ko ngayon at tinanggap naman niya ako ng buong buo. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong programa at sa Barangay LS sa pagbabahagi ng aking kwento. Ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Fiang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasakit na nangyari kay letter sender. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1